Gamit ang mga ganitong balangay na pag-ugnay ng ating mga ninuno ang pulo-pulo nating bansa na nahahati ng katubigan. Ang kasaysayan ng mga ito, unti-unti pang nabuo noong dekada 70 nang unang maitala ang pagkakabaon ng ilan sa mga ito sa Barangay Libertad sa Butuan City. Mayo ng nakaraang taon, lalo pang nadugtungan ang kwento ng mga sinaunang sasakyang pandagat sa pagkakahukay ng balangay na ito sa Butuan. Dahil ikasyam na balangay na natagpuan, binansagan itong Butuan Boat No. 9 o Masauhong Butuan at itinuturing na mothership balangay dahil pinakamalaki sa kasaysayan. Matapos sa mahigit isang taon, 12 metro pa lang sa tinatayang 25 metrong haba nito ang nahuhukay. 6 na talampakan na raw ang lalim ng excavation nito na halos mapuno na ng tubig nang bisitahin ng GMA News ngayong araw. Sa paunang carbon dating ng National Museum, posibleng gawa na ito bago pa man dumating si Ferdinand Magellan sa bansa noong 1521. It only shows that our ability to construct or to build big boats is not something new. It's been going on since the 12th century or even earlier. Even before the Chinese came to the Philippines, the Filipinos went to China. I mean, through the Butuanos. Ang problema lang, hindi maipagpatuloy ang paghuhukay dahil kinulang daw sa pondo. Umaasa ang lahat na matutuloy ang paghuhukay sa Setyembre gaya ng plano ng National Museum para ganap ng maiangat ang balangay sa Hunyo ng susunod na taon. Oras ang hinahabol pero maingat din ang paghuhukay para hindi masira ang balangay na nakakamanghang hindi pinasok ng anumang peste o nabulok sa kabila ng matagal na pagkakabaon. Present status ng bangka, it's underwater also. We just let the water seep in and then leave it at that because it's more protective than if we have to dry it. Kasi ang mangyayari, pag drenay mo yan, magpupulbos yung kahoy kasi organic yun. So if you expose that to a different environment without conservation, proper conservation, then it becomes useless and then it will disintegrate. Eventually, wala na tayong aabutan. Aalamin din kung paano nabaon ng mga balangay, kung dahil ba sa landslide o itinago ng mga sinaunang Pilipino nang dumating ang mga Kastila. Ito kasi yung parang kasagutan sa missing link ng kultura natin. Kung ano ba talaga yung uri ng pamumuhay meron ang mga ninuno natin. Pero ngayon pa lang, higit sa pagbibigay linaw sa nakakubli nating kasaysayan, pinagtitibay nito ang matagal na nating alam na sa ating dugo nananalaytay ang tibay at pagiging maparaan sa anumang hamon ng buhay. With these big ships, we know, or big boats, we know very well that early Filipinos can go beyond the waters of the Philippines. It's possible for us to build big boats without the blueprints like the Western blueprints. I mean, it's something that is in the mental, it's a mental template. Ako si Dano Tingkong ko ang inyong saksi.